Cordelia's POV. Umuwi ka na, utos ko sa kanya. Ayaw ko nga, dito ako matutulog, sagot pa niya sa akin. Bakit bang tigas na ulo mo? Naiinis na sabi ko sa kanya. Alin sa dalawang ulo kong tinutukoy mo? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ano ba Gabriel? Umuwi ka na nga sa kondo mo. Hindi ako uuwi na hindi kita kasama. Ano bang trip mo? Bakit ka ba narito? Tanong ko sa kanya. Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi kanina ko pa napapansin na parang iniiwasan mo ko. Kaya alam ko na may problema. Pagod lang ako at gusto ko na magpahinga. Kung talagang gusto mo nang matulog dito, ay matulog ka na dyan sa sahig. Pero sinasabi ko sa'yo, sasakit ang likod mo lalo na't banig lang ang sapin at hindi malambot katulad ng higaan mo. Sabi ko sa kanya dahil kami na lang na dalawa ang nandito sa bahay. Tabi tayo. Hindi ka pwede sa higaan ko, maliit lang yun at nahihirapan kang kumilos doon. Okay, dito na lang ako sa sahig. Sagot niya at humiga na siya. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok na ako sa silid ko. Pero kanina pa ako hindi naman ako dalawin ng antok. Nauuhaw ako. Kaya naman lumabas ako at halos atakihin ako sa puso dahil sa bumungad sa akin. Si Asukal di Papa ko kasi ay nakahiga na tanging boxer brief lang ang suot niya sa katawan niya. Alam ko na nakita ko na to pero hindi pwede na may ibang makakita. Baka kasi bigla na lang umuwi ang mga kapatid ko. Shit, ang ganda talaga ng katawan niya. Hoy, gumising ka nga. Bakit ka ba nakahubad? Ang init kasi baby. Dahil sa inis ko kanina nakalimutan kong ilabas ang electric fan na nasa silid ni na inay. Isang electric fan lang kasi ang gumagana dito sa sala namin. Anak mayaman pala to kaya hindi talaga sapat ang isang electric fan lang. Pumasok ako sa silid nila inay at nilabas kong isang bentilador. Inayos ko na muna bago ako pumasok sa kusina para uminom ng tubig. Pero hindi ko inaasahang yayakapin niya ako bigla sa likuran. Hindi ako makatulog. Hinahanap kong amoy mo. Ano bang tingin mo sa akin? Aso? Medyo naiinis na tanong ko sa kanya. That's not what I mean. Ano? Kasi po, nasanay na ako nakayakap ka at napapakalma kong amoy mo. Nakakatulog ako kapag naaamoy kong buhok mo. Malambing na sagot niya sa akin. Dapat masanay ka na wala ako sa tabi mo. Why? Hindi ka na ba babalik sa kondo? May nagawa ba akong mali? Nahihirapan ako. Saan? Sa trabaho ba? Pwede ka namang hindi magtrabaho. Kaya naman kitang buhayin. Kayo ni baby, kaya ko naman kayong buhayin. Sabi niya sa akin. Alam ko naman yon, pero pwede ba na dito na lang ako? Ayaw ko nang bumalik doon. Why? Ayaw mo ba akong kasama? Mas komportable kasi ako dito, pagsisinungaling ko. Gusto ko sabihin sa kanya na hindi ako nababagay sa mundo niya, na parang ang hirap sa akin na maging ina ng anak niya. Iniisip kong sasabihin sa kanya ng ibang tao. Mas komportable? Oo, mas gusto ko dito, sagot ko sa kanya. Dito na rin ako titira. Hindi pwede, hindi nila alam kung anong meron sa ating dalawa. Kaya magtataka. Sabihin natin sa kanila, putol niya sa sasabihin ko. Hindi mo naiintindihan. Bakit hindi mo ipaintindi sa akin para naman maintindihan ko? Sapat na sa akin na maging responsable kang ama sa anak ko. Anak natin Cordelia. Kaya ko maging ama't asawa Cordelia. Pero bakit pakaramdam ko ikaw ang may ayaw? Ayaw kitang ilagay sa sitwasyon na pagsisisihan mo. Ang taas mo, hindi kita kayang abutin. Magiging kahihiyan lang ako sa'yo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Bakit mo ba iniisip ang bagay na yan? Dahil ikaw mismo nagsabi na hindi mo ko nais na maging parte ng buhay nyo. Alam ko naman na hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil mabilis niyo na akong kinabig at siniil na isang mapusok na halik sa labi. Hindi ko magawang tumugon sa kanya. Ngayon na kasi ako sinampal ng katotohanan na dapat gumising na ako sa panaginip ko. Sa tingin mo ba papayag ako na mawala ka sa akin? Seryoso na sabi niya at mabilis siyang nagbihis. Hinalikan niya ako sa noo bago siya lumabas sa bahay namin. Naiwan naman ako mag-isa. Pinunasan kong luha ko dahil umiiyak na naman ako. Ewan ko ba pero ayaw ko nang umasa na magiging bahagi ako ng buhay niya. Sapat na sa akin ng anak namin ang mahalin niya. Pinilit ko pa ring matulog dahil may pasok ako sa trabaho.
Hanggat kaya ko magtrabaho ay magsisikap ako. Maaga akong pumasok dahil wala naman ako morning sickness. Pagdating ko sa office ay wala pa siya. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message mula sa kanya na hindi siya papasok. Ginugol kong buong araw ko sa trabaho hanggang sa sumapit na ang oras ng uwian. Paglabas ko sa building ay bumuhos biglang malakas na ulan. Kaya naman suminong na muna ako para hintayin na tumilang ulan. Wala na rin kasi akong dalang payong. Panay ang tingin ko sa orasan dahil hanggang ngayon hindi pa rin tumitilang ulan. Biglang nag-ring ang phone ko kaya naman sinagot ko kaagad dahil si Asukal di Papa palang tumatawag. Get in, sabi niya. Ha? Sumakay ka na, sabi niya at may kotseng tumigil sa harapan. Huwag na. Huwag mong hintayin na kalad ka rin kita, papasok dito sa loob ng kotse ko. Labag sa loob ko'y sumakay ako. Medyo nabasa pa ako pero carry lang naman. Nang nakaupo na ako'y nagulat ako dahil bigla na lang niya ako hinalikan sa labi na hindi ko napaghandaan. Mabilis lang naman ang halik niya dahil mumitiw kagad siya. Habang nasa biyahe kami ay pareho kaming tahimik hanggang sa napansin ko na ibang daan na tinatahak namin. Hindi pa uwi sa bahay at hindi rin sa kondo niya. Saan tayo pupunta? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na magtanong sa kanya. Sa bahay. Ano? Gulat na gulat ako sa naging sagot niya. Sa bahay. Ipapakilala kita sa parents ko. Baliw ka na ba? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Ayaw mo kasing maniwalang seryoso ako sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Pwede ba tumigil ka na't iuwi mo na ako? Nandito na tayo. Baliw ka na nga. Kinakabahan na bulalas ko, nilalamig ang paa at kamay ko. Paano ko ba kakausapin ng parents niya? Diyos ko po, para akong hihimatayin. Hindi ko pa nakikita pero parang gusto ko na lang ipako sarili ko dito sa kotse niya para hindi ako makalabas. Let's go na. Ayaw ko, dito lang ako. Hindi pwede, inaasahan ka na nila. Parang awa mo na, ayoko. Hindi siya nagsalita at lumabas na siya. Mabilis ko namang nilakang pinto para hindi niya mabuksan pero minsan gumagana rin talaga ang pagiging tanga ko. Dahil nasa kanya nga pala ang susi kaya naman nabuksan niya pa rin. Mabilis niya akong binuhat palabas sa kotse niya. Nagpupumiglas ako dahil ayaw ko talagang lumabas. What's going on here? Narinig ko na tanong ng isang babae. Nothing, mom. Sagot niya. Ibig sabihin ay itong asukal de lola ni baby? Parang gusto kong himatayin sa takot ko. Hanggang sa biglang dumilim ang buong paligid. May maingay ako naririnig kaya nagpanggap ako na tulog pa rin. Natatakot akong idilat ang mga mata ko. Eto na nga bang sinasabi ko? Napakapasaway mo. Sa edad mong yan dapat nagpapakatinong ka na. Narinig ko na sabi ng sa tingin ko'y mommy ni Asukal di Papa. Mom, ang ingay mo. Baka magising si Cordelia. Saway sa kanya ni Asukal di Papa ko. Bakit ba kasi siya nahimatay? Natakot po yata sa inyo. Natatawang sagot ni Gabriel. Mukha ba akong nakakatakot? Hindi po, sorry po. Bigla na lang akong bumangon. Sus Mariosep, aatakihin ako sa puso sa batang ito. Nakita ko na nakahawak sa dibdib niyang mommy ni Gabriel. Sorry po madam, nahihiya na sabi ko sa kanya. Para saan ka nagsusorry? Dahil ginulat mo ko o dahil sa nabuntis ka ng anak ko? Seryoso na tanong niya sa akin. Pareho po, mahina na sagot ko sa kanya. Lokong bata pala to. Mom, saway sa kanya ni Gabriel. Sorry po talaga, pero maniwala po kayo sa hindi. Lasing po ko at hindi ko po alam ang nangyari. Nagising na lang po ako, nakatabi ko ng anak niyo. At masakit ang katawan ko. First time ko po kasi yun. Kahit nga po halik, hindi ako marunong. Kaya nagulat na lang po ako. Broken hearted lang po ako kaya ako nalasing. Pero wala po akong balak na pikutin ng anak niyo. Hindi ko naman po siya pinipilit na panagutan ako. Kasi itong anak niyo po, hindi pa tapos sa pagiging binata niya. Kaya hindi po talaga siya ready na maging tatay sa anak ko. Sige po, uuwi na po ako. Mahabang litanya ko sa kanya. Nakatulala lang silang dalawa. Kaya naman bumaba na ako sa kama para lumabas sa silid na kinaroroonan namin. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Tanong bigla sa akin ni Asukal de Lola ni baby. Uuwi na po, sagot ko sa kanya. Ano ka ba naman? Bakit ka uuwi? Parang naiinis na sabi niya sa akin, kaya para na akong iiyak.
Napalabi ako nakatingin kay Gabriel pero seryoso lang siya nakatingin sa akin. Help! Tulungan mo ko! Kausap ko sa kanya gamit ang mga mata ko. Parang hihimatay na naman ako sa pangalawang beses. Natatakot talaga ako sa mommy niya. Wala ka bang balak na, sorry po, kanina ka pa panay sorry. Tapos hindi mo ko pinapatapos sa sasabihin ko. Wala ka bang balak na panagutan itong anak ko? Po, panagutan po. Gulat na tanong ko sa kanya. Oo, panagutan. Wala ka bang balak? Kawawa naman tong anak ko, sabi niya sa akin. Okay lang po ba kayo, madam? Bakit ko naman papanagutan tong anak mo? Tanong ko sa kanya. Bakit nga ba hindi? Aminado naman po ako na masarap tong anak niyo, pero hindi ako ang type niya. Katunayan, tatanda raw siya na 10 taon kapag ako ang kasama niya. Sapat na po sa akin na bayaran niyang gasto sa ospital kapag nanganak na ako. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Masarap pala ha? Bigla na lang siyang tumawa habang hinahampas ang anak niya. Kaya naman nalaki ang mga mata ko dahil na-realize kung sinabi ko. Tiles, bumuka ka at kainin mo ko ng buo. Gusto ko na lang na maging pagkain mo. Nakakahiya ka talaga, Cordelia. Bakit ba hindi ka nagiging maingat sa mga sinasabi mo? Nakakahiya ka talaga. Sabi ko sa sarili ko. Gabriel, lumabas ka na muna. Mag-uusap lang kami nitong babaeng ito. Utos niya bigla kay Gabriel. Okay, ma'am. Hoy, huwag mo kong iwan dito. Mahina na sabi ko sa kanya, tinila kong damit niya. Nasa labas lang ako. Hindi naman aswang si mommy, kaya hindi kanya kakainin. Pabiro pa na sabi niya sa akin. Pero, labas na, sabi pa ng mommy niya. Okay, mom. Nakangiti pa na sagot ni Gabriel. Humanda talaga siya sa akin. Kotang-kota na ako sa inis ko sa kanya. Bigla na lang akong dinala dito tapos pababayaan lang niya ako dito. Nilalamig tuloy ako. Maliban sa aircon ay sa nervyos talaga ako nilalamig. So anong plano mo? Ayaw mo namang panagutan ng anak ko? Tanong niya sa akin. Madam, gusto ko na pong umuwi, sabi ko sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Seryoso na tanong niya sa akin. Opo, mahina na sagot ko sa kanya. Gusto ko lang namang panagutan mong anak ko. Pero parang ayaw mo. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Madam, sapat na po sa akin na mahalin niyang anak ko. Hindi po ako naghahangad ng sobra. Alam ko po na hindi ako nararapat sa anak mo. Mahirap lang po ako, kaya hindi ko kayang panagutan ng anak niyo. Sabi ko sa kanya at tuluyan na akong umiyak. Sorry anak, huwag ka na umiyak. Nagbibiro lang ako. Sabi niya sa akin at pinunasan ng luha ko. Po, masaya ako dahil sa wakas mukhang titino ng anak ko. Welcome to our family, Cordelia. Don't worry dahil pananagutan ka ni Gabriel. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. Madam, sigurado po ba kayo? Hindi po niya ako mahal. Ayaw ko po siyang ilagay sa sitwasyon na ayaw niya. Sabi ko sa kanya. Mahal mo ba siya? Tanong niya sa akin. Huwag mo nang sagutin. Alam ko nakikinig yun sa pintuan. Bulong niya sa akin. Hindi ko pa po sinasabi sa parents ko, sabi ko sa kanya. Hahayaan namin kayo na magdesisyon. Basta ako, masaya ako na magiging lola na ako. Akala ko talaga yayaman ng tito niya dahil negosyo nilang kondom. Natatawang sabi niya sa akin. Madam, call me mommy. Magiging pamilya na rin tayo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Nahihiya po ako sa inyo, sabi ko sa kanya. Bakit ka naman mahihiya? Kasi hindi niyo po ko ka-level. Huwag mo sabihin yan. Mas mahalaga sa akin ang kabutihan ng puso kaysa sa kayamanan. Huwag mong isipin na aapihin ka namin dahil mahirap ka. Ako mahirap din naman ang pinagmulan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil minahal ako ng daddy ni Gabriel. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao, mas mahalagang sarili mong kaligayahan. Sabi niya sa akin. Salamat po, umiiyak na sabi ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak, ang ganda-ganda mo, sabi niya sa akin. Salamat po asukal de Lola, pabirong sabi kong kinagulat niya. Asukal de Lola? Kasi po si Gabriel ang asukal di papa ko. Sugar daddy ko po kaya ikaw po magiging sugar lola ng baby. Natatawang sagot ko sa kanya. I like you na talaga. Natatawang sabi niya sa akin. Me too mama, pabiro ko sa kanya. Good luck na lang talaga sa anak ko nito. Mukhang nakahanap siya ng katapat niya. Natatawang sabi niya sa akin. Stress na po siya sa akin.
Lalo na't araw-araw niya akong kasama sa trabaho. Sabi ko sa kanya. Ikaw bang sekretary niya na crush ni Gareth? Natatawa na tanong niya sa akin. Crush po ako ni Gareth? Natatawa na tanong ko. Mukhang may magsiselos mamaya. Tayo na sa baba para makakain na tayo. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming lumabas sa silid na pinagdala niya sa akin. Bumungad sa amin si Gabriel na nakatayo sa harap ng pintuan. Tayo na sa baba dahil kakain na. Nagugutom na siguro tong misis mo. Biglang sabi ni Madam kaya naman uminit ang pisngi ko. Are you hungry na misis ko? Pabiro na tanong sa akin ni Gabriel. Opo daddy. Nakangiti na sagot ko sa kanya dahil gusto ko siyang asarin. Pero nag-ibang expression niya. Ma'am, mauna ka na sa ibaba. May paparusahan lang ako. Sabi niya biglang ikinagulat ko. Tumigil ka Gabriel. Pakainin mo na muna bago mo parusahan. Natatawang sabi ni mommy niya. Humanda ka sa akin mamaya. You really know how to turn me on? Bulong niya sa akin. Ikaw ang humanda sa akin? Sabi ko rin sa kanya. Magtutuos kami mamaya dahil ginulat niya ako at saka ng parusa niya sa akin. Shit, uminit biglang pisngikot na sa isipan ko ng sinasabi niyang parusa. Tumigil ka Cordelia, bawal ka ma-excite. Hindi ka dapat maging marupok, saway ko sa sarili ko. Nakarating na kami sa dining area nila at nakatingin silang lahat sa akin. Grabe naman si God kasi bumabaha ng gwapo at maganda. Mukhang reunion yata itong napuntahan ko. Buong angka nang nandito tapos nakatingin pa sa akin. Nangihina na naman ang mga tuhod ko. Feeling ko hihimatayin ako sa pangalawang beses. Don't pass out. Bulong sa akin ni Gabriel. Relax, mga tao naman yan sila. Hindi ka nila kakainin. Dahil ako lang ang dapat na kumakain sa'yo. Bulong pa ulit sa akin ni Asukal di Papa ko na biglang ikinainit ng buo kong muka. Kaya naman pasimple ko siyang siniko. Everyone, please meet my girlfriend Cordelia. Nakangiti pa kilala sa akin ni Gabriel. Baby, family ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Baby? Sabay-sabay na bulalas nila maliban kay Gareth na tahimik lang ngayon. Wait kuya, kaya ba pinapalayas mo ko sa office mo dahil girlfriend mo siya? Oh my gosh! Now I understand kung bakit ayaw ibigay ni Cordelia ang number niya. Sorry Kuya Gareth, pero rest in peace ng feelings mo para kay Cordelia. May Gabriel Zimmerman na kasi siya, saad ni Carmela. Si Miss Secretary pala na crush ni Gareth ang girlfriend ni Kuya. Natatawa na sabi pa ng isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ko pa naman po siya boyfriend. Siguro getting to know each other pa lang po kami pero magiging daddy na po siya. Buntis po kasi ako. Tuloy-tuloy na bulalas ko't hindi man lang pinag-iisipan ang mga lumalabas sa bibig ko. Walang nag-react sa sinabi ko dahil nakatingin lang silang lahat sa akin. Kaya naman kinakabahan ako, lalo na sa mga older na nakatingin sa akin. Napakapit tuloy ako sa braso ni Asukal di Papa ko. Alam na namin, nakangiting sabi ng isang matanda. Po, alam na namin na nakabuntis siya balang araw. Sa pagiging babaero niya hindi malabong mag-uuwi siya ng babaeng buntis na. At matanda na siya. Matagal na kaming humihingi ng apo sa tuhod. Mabuti nga't may inuuwi na siya. Sagot niya sa akin. Okay lang po sa inyo? Hindi po kayo galit? Hindi niyo po ba ako alokin ng milyones niyo para layuan ko siya? Tanong ko pa sa kanya. At narinig ko na tumawang mga nandito kahit na si Gabriel ay narinig ko rin na tumawa. Don't worry Cordelia, dahil pakakasalan ka niya. Hindi ka niya tatakbuhan at hindi ako mag-aalok ng milyones ko. Natatawang sagot sa akin ni Lolo. Kasal po? Need po ba talagang magpakasal kami? Kuya, parang ayaw ni Miss Secretary. Biro pa ng mga to. Hindi po pwede na maging sugar daddy ko na muna siya? Char lang po, pabirong sabi ko. Kakausapin namin ang parents mo para sa kasal. Grandpa, hindi pa namin napag-uusapan ang bagay na yan, sabi ni Gabriel. Ang ganyang bagay ay dapat na pinag-uusapan. Kailan niyo pa pag-uusapan kapag malaki na ang tiyan niya? Sabi ng isang ginang. Hindi pa po kasi alam ng mga magulang ko, sabi ko sa kanila. Kami ang kakausap sa kanila, sabi pa ni Grandpa. Seryoso po ba kayo? Mukha ba akong nagjo-joke po? Tanong niya rin sa akin. Kasi po, naku kuya, mukhang ayaw talaga sa'yong magpakasal. Huwag mo na kasing i-claim na girlfriend kong getting to know each other pa lang ang status nyo. Sabi na naman ng madalda niyang pinsan at talatang tuwang-tuwa siya. Shut up, naiinis naman na sabi ni Gabriel.
Matanda na kayo at kaya niyo ng mga sarili niyo. Pero sana'y huwag niyo nang patagalin pa. Kumain na tayo at baka nagugutom na mag-ina mo. Sabi pa ni soon to be grandpa ko. Okay grandpa, sagot ni Asukal di Papa. Inasikaso naman ako ni Gabriel at caring niya sa harap ng pamilya niya. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila, parang hindi ako makapaniwala na may ganitong pamilya. Napaka down to earth nila. Ni walang nagtanong kung anong pinagmulan ko. Kaya masasabi ko na mabuti silang mga tao. Si Garrett naman ay napansin ko na tahimik lang. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin pero kagad din siyang umiwas ng tingin. May gusto ka pa ba? Pabulong na tanong sa akin ni Gabriel. Wala na, okay na ako, sagot ko sa kanya. Stop staring at him. Bulong pa niya ulit sa kanina. Alam ko kung sinong tinutukoy niya. Naging tahimik na lang ako't kumain na. Hanggang sa natapos na kaming lahat. Nandito kami ngayon sa living room nila at kinakausap ako ng mga tita ni Gabriel, katabi ko rin ang mommy niya. Akala talaga namin wala nang balak na mag-asawa yan si Gabriel. Pero may hinihintay lang pala. Natatawang sabi ng mommy ni Garrett. Oo nga, kaya ang swerte ng anak mo Cordelia. First apo ang baby mo kagaya ng daddy niya. Ngumiti na lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Pero ayaw mo ba talagang magpakasal na kayo? Tanong sa akin ng isa pang ginang. Naku Linda, wag mo nang i-pressure ang manugang ko. Magpapakasal sila pero hindi pa sa ngayon. Si mommy nang sumagot sa babae. Pero sana this year na kasi diba? Ikakasal na rin si Sed? Oo nga, hindi sila pwede nang sabay next year. Marami pa namang taon. Nakangiting sagot ng mommy niya, sabay pisil sa palad ko. Kung sa bagay, pero balita ko'y bumalik na si Michelle. Ang buong akala ko yung best friend ni Gabriel ang hinihintay niya, kaya hindi pa nag-aasawa. Naku, magkaibigan lang sila, sabi ni mommy. Kung sa bagay, kung gusto nilang isa't isa ay sana noon pa. Tama, kaya wag na nating pag-usapan si Michelle kasi nakakahiya naman sa aking soon-to-be manugang, sabi pa ni mommy. Pasensya ka na Cordelia, wala naman kaming ibang ibig sabihin. Okay lang po, nakilala ko na rin po siya at masasabi ko na mabait po siya. Nakangiting sagot ko sa kanila. Akyat na tayo anak, alam kong pagod ka na dahil pumasok ka kanina sa office hindi ba? Nakangiting sabi sa akin ni mommy. Opo, gusto ko na rin pong matulog, sagot ko sa kanya. Nagpaalam na kaming aakyat na't sinamahan ako ni mommy. Dahil nakikipag-inuman pa si Gabriel sa mga pinsan at tito niya. Todo alalay pa si mommy sa akin habang naglalakad kami hawak niyang kamay ko at pagpasok namin sa silid ay umupo siya sa tabi ko dito sa kama. Pasensya ka na sa mga narinig mo kanina. Hindi lang sila makapaniwala na magkaibigan lang si Michelle at Gabriel. Close lang talagang dalawa na yun. Kaya kapag nakita mong sweet sila at naghaharutan, huwag ka sanang magselos. Alam kong dahilan kaya ayaw mo magpakasal sa anak ko. Pero hindi tumatalikod sa obligasyon ng anak ko. Siguro hindi mo lang nakikita pero mahalaga ka sa kanya. Hindi lang talaga siya marunong magpakita ng nararamdaman niya. Nakangiting sabi niya sa akin kahit na hindi ko naintindihan ang ibig niya sabihin. O baka naintindihan ko pero ayaw ko lang tanggapin ang naririnig ko. Dahil alam kong malabo. Kahit papaano ay kilala ko na kasi si Gabriel. Kaya mahirap ring paniwalaan ang ibig niya sabihin. Sorry po kung hindi pa ako ready na magpakasal, sabi ko sa kanya. Okay lang, mas magandang pinag-iisipan yung mabuting mga desisyon niyo, sabi niya sa akin. Salamat po, sabi ko sa kanya. Sige na, magpahinga ka na, sabi niya sa akin. Kayo rin po, nakangiting sagot ko sa kanya. Lumabas siya at naiwan ako mag-isa dito sa kwarto ni Gabriel. Nakakabinging katahimikan at hindi rin ako dalawin ng antok hanggang sa bumukas ang pinto, pumasok si Gabriel at namumulang buo niyang muka, mapungay din ang mga mata niya. Hindi ka pa ba inaantok? Bakit gising ka pa? Tanong niya sa akin. Hindi pa, sagot ko sa kanya. Hinintay mo ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi naman, hindi lang talaga ako makatulog, sagot ko. Dahil ba kay Garrett? Bakit naman nasali dito si Garrett? Tanong ko sa kanya. Dahil kakaibang tingin niyo sa isa't isa. Lasing na sagot niya sa akin. Masyado mo namang binibigyan ng kahulugan ng tingin niya. Bakit naman hindi? Kung alam ko na gusto ka niya, bakit gusto mo ba siya? Tanong niya bigla sa akin. Hindi ko siya gusto. Bakit? Mahal mo pa bang ex mo? Bakit ba yun ang pinag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya.
Bakit? Ano bang dapat nating pag-usapan? Ayaw mo namang magpakasal sa akin, hindi ba? Bakit ikaw? Gusto mo bang magpakasal sa akin? Hindi kita dadalhin dito kung ayaw ko. Tinanggi mo rin ako na boyfriend mo. Parang nagtatampong sabi niya sa akin. Dahil wala naman tayong relasyon. Gusto ko lang na pag-isipan mong desisyon mo sa buhay mo. Ayaw ko magpakasal na hindi ako sigurado doon sa tao. Maraming magbabago kapag kinasal tayo at ayaw ko maging kawawa, sabi ko sa kanya. At bakit ka naman magiging kawawa? Hindi ka magiging kawawa dahil… Dahil ano? Tanong ko sa kanya. Dahil Gus. Dahil ano? Tanong ko sa kanya. Dahil, alam mong dahil gusto kita. Hindi ako magiging ganito kung hindi kita gusto. Nagsiselos ako. Naiinis ako kapag nalalaman ko na may mga nagkakagusto sa yung iba. Kahit na palagi sumasakit ang ulo ko sa'yo. Kahit na sobrang daldal mo't makulit ka, nagustuhan kita. Napatulala naman ako dahil para akong nabingi sa narinig ko mula sa kanya. Pero hindi ako dapat maniwala, lalo na't lasing siya. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya. Baka maniwala pa ako kung sakaling hindi siya lasing. Pero kasi kapag lasing siya, hindi na niya naalala ang mga ginagawa niya. Lasing ka lang kaya sinasabi mo yan. Alam ko namang makakalimutan mo na yan bukas. Makakalimutin ka pa naman kapag lasing ka, sabi ko sa kanya. Mahirap bang paniwalaan ang sinasabi ko? I really like you. Oo, mahirap. Sobrang hirap at sobrang labo. Bakit? Tanong niya sa akin. Dahil lasing ka at hindi mo alam ang sinasabi mo. Matulog ka na. Bukas mo sabihin sa akin na gusto mo ko kapag hindi ka na nakainom. Alam mo, nakaka-hurt ka ng feelings. Masyadong mababaw ang tingin mo sa pagkakagusto ko sa'yo. At nag-emote pa talaga siya. Alam mo, ang OA mo. Alam ko naman na gusto mo ko dahil magiging ina ko ng anak mo. Napipressure ka sa pamilya mo dahil gusto nilang magpakasal ka sa akin. Alam ko naman na hindi mo ko gusto, na hindi mo ko mahal kaya nga ako payag na hindi ka magpakasal sa akin. Kaya sige na, matulog ka na. Inaantok na ako. Alam mo, hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin para lang maniwala ka sa akin na gusto kita. Wala kang dapat gawin. Ang dapat mong gawin ngayon ay matulog. Sabi ko sa kanya at inayos ko ng higa ko. Hindi na siya nagsalita. Pumasok na lang siya sa loob ng banyo. Sa tingin ko'y maliligo siya, pero hindi siya pwedeng maligo lalo na't lasing siya. Kaya naman tumayo ako para sundan siya. Hindi ka pwede. What the heck, Cordelia? Sigaw niya sa akin. Hindi ka kasi pwedeng maligo, nakayo kong sabi ko sa kanya. Sino ba kasing nagsabi sa'yong maliligo ako? Get out! Sigaw niya na halos mabingi ako sa lakas ng boses niya. Eto na, lalabas na. Sabi ko't mabilis na lumabas sa banyo. Aaminin ko na hiyang-hiya ako kahit pa nakita ko naman ang buo niyang katawan. Humiga na lang ako at nakanguso habang nakatingin sa kisame. Medyo na-stress ako dahil sa mga sinabi niya. Alam ko naman kasi hindi totoo na gusto niya ako. Bago ako maniwala, ibigyan niya ako ng isang matibay na dahilan. Mahirap maniwala dahil ibang nakikita ko sa sinasabi niya. Madali lang magsabi ng gusto kita. Mahirap lang panindigan. Kung gusto man niya ako ay hindi pa rin ako maniniwala kasi hindi naman niya ako mahal. Gusto ko na mahal niya ako at hindi gusto lang. Kapag sinabihan ako ng I love you, ay talagang kikiligin ako at ako pa mismo hahalik sa kanya. Hay, napabuntong hininga na lang ako. Pero nagulat ako dahil nasa ibabaw ko na siya. Nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Basa din ang buhok niya dahil naligo talaga siya. Bakit ka naligo? Masama bang maligo? Ayaw kong tumabi sa'yo na amoy alak ako. Sagot niya sa akin habang nakatingin sa labi ko. Lintik itong puso ko. Ang bilis ng tibok niya na para bang may humahabol sa kanya. Pakiramdam ko parang hindi ako makahinga. Lalo kasi siyang lumalapit sa akin. Shit talaga dahil may nababasa sa ibaba ko. Mahal ko na talaga yata ang lalaking ito. Ang sabi kasi nila kapag may mga paru-paro kang nararamdaman sa tiyan ay hindi malabong mahal mo na. Pero paano kung kinakabag ka lang talaga? Hindi kinakabag lang ako, hangin lang ito. Sad ko sa sarili ko. Lipat ka na, hindi ka ba nangangalay dyan? Tanong ko. Hindi naman, sagot niya sa akin gamit ang nakakaakit niyang boses. Dad, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan na niya ako sa labi. Ang halik na nakakawala sa sarili. Bakit ba ganito siya palagi? Dinadaan niya talaga ako sa halik niya.
Mahina pa naman talaga ako kapag ganito. Pasaway lang itong braso ko dahil kusa na lang pumupulupot sa leeg niya. Kaya naman mas pinalalim pa niyang halikan namin dahil tumugon ako. Oo, marupok ako. Sige kung ayaw mong maniwala na gusto kita ay paparamdam ko na lang sa'yo. Sabi niya't may kakaiba sa mga mata niya. Halatang may pinaplano. Seryoso ka ba talaga? Posible ba talagang magustuhan mo ko? Bakit naman imposible ba? Wala ka bang bilib sa sarili mo? Sabi mo sa akin maganda ka. Bakit hindi ba ako maganda sa paningin mo? Maganda? Maganda lang? Pinakamaganda. Nakangisi na sagot niya. Napangiti ako sa naging sagot niya. Happy? Nakangiti na tanong niya. Of course. Sa tingin mo may iba pang maganda sa paningin mo? Meron ang mami ko. Maliban sa mami mo, ikaw lang. Talaga? Selosa pa naman ako, sabi ko sa kanya. Mas gusto kong selosa kasi pinagdadamot ako. So anong meron tayo? Magiging asawa tayo. Pero hindi naman tayo kasal, sabi ko sa kanya. Magpapakasal tayo. Kung gusto mo ngayon na. Huwag mo na sa ngayon. Okay lang ba kung kilalanin mo muna natin ang isa't isa? Ang mahalaga gusto mo ko. Natatawang sabi ko sa kanya. Eh ikaw, gusto mo ba ako? Tanong niya sa akin. Napalunok ako bigla. Yung pintig ng puso ko ay lalong naging abnormal. Tumiki muna ako bago ako magsalita. Tinatanong mo ko kung gusto kita? Gusto kong taong sweet. Gusto kong taong maalaga. Gusto ko ng tao na gusto rin ng pamilya ko. Sagot ko sa kanya at umiwas ako ng tingin. Bakit sa una mong sagot feeling ko sinasabi mo na ayaw mo sa akin? Kasi sabi mo hindi ka sweet. Pero honest lang din naman ako. Gusto ko talagang mga lalaki na sweet. Kaya ko naman maging sweet. Paano ba maging sweet ang asukal di papa ko? Napangisi na tanong ko sa kanya. Let me show you. Nakangisi na sabi niya na may kasama na namang kindat. Buwisit na kindat na yan. Nangihina na naman ang tuhod ko. Mukhang bibigay na naman si Cordelia na marupok sa lintik na kindat na asukal na di papa ko. Bakit ba nagiging kahinaan kong kindat niya? Shit, mukhang madadali na naman ako. Lalo na't may pakagat labi niyang nalalaman. Daddy, matulog ka na. Inaantok na ang asukal di baby, sabi ko sa kanya. Hindi pa ako inaantok baby. Gusto ko kasing patunayan sa asukal di baby ko na sweet ako. Sagot niya sa akin. Matulog na tayo, sabi ko sa kanya. Pero nakatingin pa rin sa akin ang gwapo niyang mukha. Kanina pa niya ako tinititigan, ni hindi na niya inaalis ang mga mata niya sa akin. Kaya itong puso ko sobrang bilis na talaga ng tibok niya. Kung kanina ay may pakindat siya sa akin, ngayon naman ay para na ako matutunaw sa tingin niya. Hindi tayo matutulog na hindi ko napapatunayan sa'yo na kaya ko maging sweet. Gusto ko na malaman mo na seryoso ako sa'yo baby. I am serious baby. Malambing na sagot niya sa akin. Pero inaantok na ako. Alam ko na hindi ka pa inaantok. Ayaw mo lang akong pagbigyan. Parang batang sabi niya kaya ang cute-cute niya sa paningin ko ngayon. Bakit ka ba ganyan? Alam mo naguguluhan na ako sa'yo. Matulog na tayo at bukas na lang tayo mag-usap. Okay, sagot niya at lumapit na siya sa tabi ko. Tatalikod sana siya pero niyakap ko siya at sumiksik ako sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghalik niya sa buhok. Inaantok na kasi talaga ako kaya naman hindi ko na siya kayang pagbigyan sa nais niya. Pero bukas kapag gusto niya pwede naman. Hoy Cordelia, masyado ka na. Matulog ka na dahil kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Sawi ko sa sarili ko dahil kalokohan na naman ang meron sa utak ko. Good night baby, malambing na bulong niya sa akin. Good night daddy. Shit, kung ayaw mo na matuloy ngayon, ang gusto ko'y wag mo kong akitin. Wala naman akong ginagawa, maang-maang sabi ko sa kanya. Alam ko na apektado siya sa pagtawag ko sa kanya ng daddy. Baby, stop playing innocent. You know what I mean. Sorry po, kasi naman panay ka baby sa akin kaya naman napapadadi tuloy ako sa'yo, sagot ko sa kanya. Matulog na tayo. Sabi niya at niyakap rin ako ng mahigpit. Ang bango naman, nakakaadik ang amoy na para bang kaya ko siyang amuyin buong araw. Iba talaga kapag mayayaman dahil kahit na pinapawisan mabango pa rin. Minsan nga hindi talaga sila pinapawisan. Kagaya na lang nitong asukal di papa ko ay ang bango-bango. Ang sarap ang gigilan. Ouch! Nagulat ako dahil bigla na lang siyang humiyaw na para bang nasasaktan siya. Anong problema? Tanong ko sa kanya. You beat my nipple? Sagot niya sa akin habang namumulang buong mukha niya. Kinagat kita? Hindi makapaniwalang tanong ko pa sa kanya. Ang sakit po kaya?
Kung alam mo lang. Bakit ka ba biglang nangangagat? Akala ko inaamoy lang naman kita kasi ang bango mo. Hindi ko talaga sinasadya kung kinagat nga kita, sabi ko sa kanya. Shit, bakit feeling ko pinanggigigilan mo ko sa isipan mo? Sorry na po, hindi ko sinasadya. Masakit ba? Tanong ko sa kanya't nakatingin ako sa mga mata niya. Oo, masakit. Parang batang sagot niya sa akin. Dito ba? Sorry, sabi ko tinalikan ko to ng bahagya. Masakit pa rin ba? Tanong ko pa ulit dahil naging tahimik lang siya. Opo, sobrang sakit dito. Turo niya sa akin dahil sa sinabi niya wala na sa sariling itinaas kong kumot na nakatakip sa katawan niya. Kaya naman bumungad sa akin ang namumula niyang nipol. Nakonsensya ako bigla dahil alam ko nasaktan siya. Hinalikan ko ito dahil pakaramdam ko. May ibsa ng sakit kapag yun ang ginawa ko sa kanya. Shit, stop it. Saway niya sa akin. Why? Parang tanga na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at mabilis na lang siyang tumayo. Kaya naman nagtataka ako nakatingin sa kanya. May problema ba? Gusto ko lang namang maibsan ng sakit, sabi ko sa kanya. May ibang sumasakit sa akin, baby. Ano naman yun? Shit, matulog ka na. Kailangan ko lang maligo. Maligo? Hindi ba't kaliligo mo lang? Baby, sleep ka na. Hindi ba inaanto ka na? Pero hindi ka pwedeng maligo na naman. Kakaligo mo lang. Hindi ko na kaya. Sorry, baby. Sabi niya sa akin at mabilis na lumapit sa akin. Bigla niya akong siniil ng isang mapasok na halik. Automatic naman na pumulupot sa alaeg niyang braso ko. Hindi ko alam pero bigla na lang ulit na buhay ang init na nararamdaman ko ngayon. Ang init at gusto ko nang ilabas ito ngayon. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. I can't resist you. Kahit na alam kong hindi mo ko inaakit, sobrang naakit ako sa'yo. You really know how to turn me on? I need you now, baby. Ang init, nainitan ako. Ani at bigla na lang niya sinirang suot kong pantulog. Daddy! Tawag ko sa kanya. Yes, baby. I want you. Wala sa sariling sabi ko sa kanya. I want you so much, baby. Let me prove to you kung gaano kita kagusto. Sabi niya at bumaba na kagad siya sa perlas ko. Ilang saglit pa ay sabay naming narating ang rurok. Ang paraiso na kami lang ang nakakaalam. Sobrang bilis na pangyayari. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng pag-aalinlangan ko sa pamilya ni Gabriel, magugustuhan pala nila ako. Akala ko kagaya ng mga napapanood ko sa mga teleserye. Dahil mahirap ang babae, hindi siya matatanggap ng pamilya ng lalaki. Dahil mayaman sila at iisiping pera lang ang habol ng babae. Pero kakaiba sila dahil sa unang pagkikita namin ng pamilya ng asukal di papa ko, naramdaman kong belong ako sa kanila. Tanggap nila ako kahit ganda lang ang ambag ko sa pamilya nila. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanila. Isa na lang ang problema ko, ang pamilya ko. Bata pa ako para mabuntis ng maaga at magpakasal. Marami pa silang pangarap sa akin at ganun din ako sa kanila. Pero sabi nga hindi naman porket nagpakasal ka na ay matatapos ng obligasyon mo sa iyong pamilya. At yun ang bagay na may papangako ko sa pamilya ko. May asawa man ako o wala, habang nabubuhay ako'y ibibigay ko sa kanilang buhay na deserve nila. At gaya ng pangako ng mga magulang ni Gabriel, sila ang kumausap sa parents ko. Sobrang kabang nararamdaman ko. Ang mga tingin na ipinupukol nila. Alam kong ibig sabihin ng mga tinginan nila sa akin. Kaya laking gulat ko na lapitan ako ni inay at yakapin ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang maiyak. Nay, sorry po. Umiiyak kong sambit. Anak, naintindihan ko. Maaga kang lumandi. Ayan ang pruweba, nagpatanim ka kagad. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Andyan na yan, ang mahalaga. Taong humarap sa atin ang pamilya ni Gabriel. At nakikita kong mahal ka naman ng boss mo. At mahal mo siya. Sino ba naman ako para hadlangan ka? Basta anak, mahal na mahal ka namin. Total mayaman na mapapangasawa mo. Bigyan mo kami ni Balain ng maraming apo. Dahil sa sinabi ni inay, hindi nila napigilan ang matawa. Dumating ang araw ng kasal at malaki na din ang tiyan ni Cordelia. Anumang araw ay maaring ng mga anak si Cordelia. You may now kiss the bride. Ah! Nagulat ang lahat sa biglang pagsigaw ni Cordelia. Manganganak na ako, Daddy! Wika ni Cordelia kay Gabriel na noon ay nakahanda ng labi para saan halikan si Cordelia. Taranta namang binuhat ni Gabriel ang asawa. Bakit sa dinami-dami ng araw, ngayon pa talaga sa araw ng kasal? Naireklamong wika ni Gabriel na tampal tuloy siya ni Cordelia. Ayaw mo? Sige, hindi ko lalabas to. Ang sakit! Lalabas na yata!
Sorry honey, eto na, pupunta na tayo ng ospital. Takot, kaba at excitement ang nararamdaman ng lahat, lalo na si Gabriel. Ito ang unang apo ng pamilya nila at hindi mapigilang makaramdam ng takot ang lahat. Ramdam na ramdam nila sa bawat sigaw ni Cordelia ang sakit. Hindi kasi normal ang laki ng tiyan ni Cordelia at inaasahan nilang hindi lang isang magiging anak nila. Pagkabukas ng operating room, agad nagsitayuan ng lahat at mabilis na lumapit si Gabriel. Dok, kamustang asawa ko? Ang anak ko? Congratulations Mr. Zimmerman, quadruplets ang anak niyo ni Mrs. Malaking blessing sa gaya niyong bagong kasal. Dahil sa narinig, hindi napigilan ni Gabriel ang mapayakap sa doktorang nagpaanak kay Cordelia. Thank you, Dok. Honey, kamustang pakiramdam mo? Malambing na wika ni Gabriel nang tabihan niya si Cordelia sa malaking kama nila sa mansyon. Katabi nilang 4 nilang mga anak, 3 prinsesa at 1 prinsipe. Ang cute nila daddy, kamukhang-kamukha mo si Amaro. Ang panganay sa quadruplets, si Athena, Amaya at Takisha naman na sobrang gaganda. Hindi maikakailang kay Cordelia nagmana. Thank you daddy, sobrang saya ko dahil binigyan mo ko ng magagandang anak. At ngayon, pinakasalan mo pa ako kahit na ang layo ng agwat natin sa buhay. Honey, ang pagmamahal naman ay wala sa estado ng buhay. Kung tunay na pag-ibig gaya ng nararamdaman ko sa'yo, wala nang question doon. Mahal kita kahit ano at sino ka pa. I love you, honey. I love you too, daddy. Honey, may nakalimutan ka ba? Ha? Ano naman, daddy? Di ba after wedding, may loving-loving? Naku, Gabriel, magtigil ka. Normal delivery ang quadruplets. Maawa ka naman sa Pearly ko. Galit-galitang sagot ni Cordelia. Dadahan-dahanin ko lang, honey. Sundan na natin ang quadruplets. Diyos ko, mahabaging langit. At dahil marupok ako, pasasaan ba't masusundan ka agad ang quadruplets? Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Cordelia at Gabriel. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.